Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Orlan dito sa ating dulahang Love and Memories. Ang sabi sa akin ni Inay ay nasiran ng bait si Alexa at tinakasan ang kanyang ama. Bago siya maipagamot sa ospital, hinanap siya pero hindi siya natagpuan. At ang kaibigan niya ang tumulong sa kanya para makapagtanggol sa kanyang ama. Dahil sinabi ni Elsa na nagkukulong lamang pala si Alexa para mag-alis sa piling ng kanyang ama. At pinuntahan din ako sa Maynila. Pero hindi kami nagkita. At sa kalungkutan ni Don Leroy ay hagit ng lalasing. Kaya na-aksidente at namatay siya. Kaya umuwi na ako sa aming lugar. At Orlan anak, mabuti naman at naisipan mong umuwi dito sa lugar natin. Natutuwa ako at wala ka ng problema kay Don Leroy. Hindi siya ang gusto kong makita, Inay, kundi si Alexa. Kinalulungkot ko anak. Hindi namin alam kung nasaan si Alexa ngayon. Mula nang inilayo ng daddy niya at ikinulong, ay may masamang nangyari sa kanya. Dahil sa hindi na natiis ang ginawa ng daddy niya, tumakas siya. At sinabi na nasiraan daw ng bait. Matagal kaming naghahanap, pero bigo pa rin. Hindi namin siya nakita. Kung ganun din ay hahanapin ko siya. Imposibleng hindi ko siya matagpuan. Sana nga makita mo si Alexa anak. Dahil wala nang hahadlang sa inyong dalawa. Dahil namatay na si Don Leroy. 6 na buwan na ang nakakaraan. Mabuti naman, Inay, kung namatay ng matandang yun. Dahil siya ang dahilan kung bakit kami nagkaalayo ni Alexa. At ngayon, wala pa si Alexa. Nawawala siya. Oo nga anak eh. Sana walang masamang nangyari sa kanya. Dahil sa kanyang kalagayan, hindi matino ang kanyang pag-iisip. Sana hindi yan totoo, Inay. At gagawin ko ang lahat para makita si Alexa. Saan man siya naroon ngayon, hindi ako titigil na maghahanap sa kanya. Hahanapin ko siya, Inay. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Nung kabuuan lang, umuwi na rin si Orlan dito sa atin. Kaya pala maraming pagkain sa hapagkainan. Akala ko may ayudang dumating. Wala naman, kundi pasalubong ni Orlan sa atin. At malungkot siya dahil sa nangyari kay Alexa. Kaya magsisimula siyang hanapin ang mahal niyang si Alexa. Ay, nako, kailangang mahanap niya. Para malaman natin kung totoo yung sinabi ng kanyang ama na nabaliw na nga si Alexa. May kawawa naman. Dahil sa ginawa ng kanyang ama, naging malungkutin siya at ayun. Naglasing at Alam mo, naaksidente. Kasalanan naman ni Don Leroy ang nangyari kay Alexa. Dahil tumutol siya sa relasyon ni na Orlan at Alexa. Ayaw niya na mapangasawa ni Orlan si Alexa. Ay, totoo yan. Bakit kasi hindi niya iniisip man lang ang kaligayahan ng kanyang anak? Ang importante kasi sa kanya ay yung pera
Oh, kahit hindi na magtrabaho si Alexa, hindi niya mauubos ang kanilang kayamanan. Pero matopobre naman ang Don Leroy na yon. Yun na nga. Ayaw niyang makinabang si Orlan na mahirap ang buhay sa kanilang kayamanan. Pero ano ngayon lang nangyari? Wala na siya. Hindi rin siya makakahadlang sa gusto ni Alexa ngayon dahil patay na siya. Kung sakali man na umuwi na dito sa kanila si Alexa. At hindi na rin nakita ni Alexa nung inilibing si Don Leroy. Siguro kahit nalaman niya ang nangyari, hindi rin magpapakita dahil nga nagtampo sa kanyang ama. Sa bagay, hindi niya matanggap ang kapalit ng pagdurusa niya na hinadlangan nila. Ang ugnayan nilang dalawa ni Orlan. Teka nga anak, sigurado ka kaya na makikita pa kaya ni Orlan si Alexa? Ano ba sa palagay mo anak? Ano? Si Orlan. Bakit hindi pa siya umuwi doon sa kanila? Ang ibig bang sabihin ay totoo ang sinabi ni Dad sa akin na nag-asawa na siya at doon na tumira sa lugar ng asawa? Kailangan kong malaman ang totoo. Si Elsa, siya ang utusan ko na magtanong doon sa bahay ni Orlan para alam ko ang aking gagawin. Baka niloko lang ako ni Daddy para pumayag ako sa gusto niya noon. Pero nabalitaan ko na wala na si Daddy. Kaya pwede na akong umuwi sa bahay namin para makita at maayos ko ang aming negosyo. At sana makita ko pa si Orlan. Siya ang inspirasyon ko sa buhay. Kaya nagtiis ako na lumayo at hintayin ang pagkakataon para magkabalikan kami. Dahil wala nang hadlang sa aming pagmamahalan, pupuntaan ko si Elsa para malaman ko kung umuwi na si Orlan sa lugar namin. Orlan, dadalawin mo ba ang mga barkada mo? Dahil nagtanong ang kaibigan mo sa akin kung umuwi ka na dito sa atin. May importante pa kasi akong hanapin yun Saka na lang siguro yung mga kaibigan ko na yan. Pag nakita ko na si Alexa. Anak, saan mo naman siya hahanapin? Baka sa tagal ng panahon na hindi kayo nagkita, nag-asawa na siya o kaya'y may anak na. Hindi naman siguro yun Alam ko na hinihintay niya ako. Dahil yun ang usapan namin dalawa at sumpaan. Ano man ang mangyari, kami pa rin na magkakatuluyan. Kaya hahanapin ko si Alexa sa lalong madaling panahon. Sige, ikaw ang bahala. Hindi naman kita pwedeng kontrahin sa iyong kagustuhan. Dahil yan ang desisyon mo. Ikaw ang masusunod. Susuportahan ka namin ng iyong itay. Salamat po, Inay. Alam niyo, sa totoo lang, naiinip na ako Sabik na talaga akong makita si Alexa. At sana, hindi nagbago yung pangako niya sa akin na hihintayin niya ako, na ako pa rin ang mahal niya. Sa bagay, wala akong masasabi dyan. Mabait si Alexa. At alam ko na tapat din ang kanyang pagmamahal sa iyo. Dahil ayaw niyang may masamang mangyari sa iyo. Kaya sumunod na lang sa gusto ng kanyang daddy. Kaya nga ako nakakalungkot. Kaya kailangan sa lalong madaling panahon mahanap ko na siya. At hindi na ako papayag
na magkakahiwalay pa kami. Dapat na namin tuparin ang pangako namin sa isa't isa na magkakasama kami habang buhay. Elsa, nagpunta na ba dito si Alexa? Nagkausap na ba kayo? Oo naman. Bakit? Pupuntahan mo ba siya? Teka. Bakit? Ang tagal mo yata hindi nagpakita dito. Nagtrabaho ako sa malayo. At isa pa, sabi naman sa akin ni Alexa magigibang bansa siya. Hindi naman pwede na makita ako ni Don Leroy dito. Baka kung ano pa yung gawin niya sa akin dahil nagbanta siya. Pinagbanta niyang buhay ko. Oh, ganun pala. Oo. Alam mo, di naman natuloy si Alexa na mag-abroad dahil inilayo ni Don Leroy dito sa ating lugar at ikinulong. Ano? Napakasama talaga ng ugali ng Don Leroy na yon. Hindi man lang niya inisip ang kalagayan ng kanyang anak. Na malulungkot siya kapag naputol ang relasyon naming dalawa. Iniisip din kasi ni Alexa ang kapakanan mo. Kaya kahit na masakit sa kanya, ay nagtitiis siya para lang hindi ka mapahamak sa kamay ng kanyang daddy. At minsan nga, nagkaroon ng pagkakataon na tumakas siya. Kaya pinuntahan niya ako dito at tinulungan kong magtago. Kung gano'n, alam mo ba kung saan siya nakatira, Elsa? Gusto ko siyang makita. Saan ba siya nakatira? May alam ka ba kung saan siya nagtatago? Oo naman. Kung gusto mo, sasamahan kita. Salamat naman kung matutulungan mo ako. Alexa, pwede bang samahan mo kung nasaan si Alexa? Gusto ko na siyang makita. Ha? Ikaw pala, Elsa Bes. O kumusta na? Parang may ibabalita ka ba sa akin? Oo, Bes. Alam ko na matagal mo nang hinintay. Kaya matutuwa ka na. Ano ba yan, Bes? Sabihin mo agad. Teka muna. Pumasok ka para makapag-usap tayong mabuti. Talagang papasok kami para makapag-usap kayo ng masinsinan. At maayos na ang relasyon ninyong dalawa. Ano? Bessie, sino bang kasama mo? At masaya ka rin na nagpunta rito, ha? Parang pag masaya ako, masaya ka rin? Siyempre, Bes. Talagang masusurpresa ka pag nakita mo siya. At baka hindi mo na ako papansinin. Oh, bakit ko naman gagawin yon? O sige na, tawagin mo na yung sinasabi mo para magkausap na kami. Tingnan mo yan, nagmamadali ka. Nandito pa ako, nakausap mo, no? Pero alam ko, baka pag nag-uusap kayo hindi na ninyo ako maharap. Sige na, dalian mo na. Para sabay-sabay na tayong kumain at gutom na ako. Sige na, Des. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, Alexa, bakit parang tulala ka dyan? Nakita mo lang ako para ka natuka ng ahas. Orlan, akala ko hindi na ako magiging masaya. Salamat naman at bumalik ka rito.
Matagal na akong naghihintay sa'yo. At di ako nawalan ng pag-asa na makita pa kita. At, teka, ang sabi ng daddy ay nag-asawa ka na. Kaya umalis ka dun sa lugar natin. Hindi yan totoo. Dahil yun ang panira lang sa akin ng daddy mo. Para maghiwalay tayo. At nung namatay ang daddy mo, bakit hindi ka nagpakita? Paano eh? Hindi ko alam ang nangyari sa kanya. Dahil nasa Maynila ako. At tinulungan ko yung pinsan ko na namahala sa negosyo nila. Doon ako tumira sa bahay ng pinsan ko. Yung negosyo pala ng daddy mo, hindi mo na inasikasa kung anong nangyari? Tinatanong ko naman kung ano ang kalagayan ng negosyo. Dahil may namamahala. At nagre-report naman sa akin. At walang problema. Dahil hindi naman nalulugi. Anong plano mo ngayon? Babalik ka pa ba sa bahay ninyo? At ayusin mo yung buhay mo. Siguro naman magiging masaya ka na dahil wala nang mangingialam sa buhay mo. Oo naman, Orlan. Lalo na at nagpakita ka na sa akin. Tutulungan mo ko. At itutuloy na rin natin ang naudlot na relasyon natin. O ano? Payag ka ba, Orlan? O ano, Orlan? May resulta na ba sa iyong paghahanap kay Alexa? Opo, inay. Yung kaibigan niyang si Elsa yung tumulong sa akin para magkita kaming dalawa. At hindi pala totoo na nasira siya ng bait, inay. Kundi dahil lamang yun para makonsensya ang kanyang ama. Mabuti naman kung nakita mo na si Alexa. Siguro naman, anak, may plano na kayong dalawa para sa inyong kinabukasan. Opo, inay. At masayang-masaya ako. Dahil niintay na po ako ni Alexa. Hindi siya naniwala sa paninira ng kanyang ama na ako'y may asawa niya. Ano? Siniraan ka ng daddy niya? Ay, nako. Ang sama talaga ng ugali ng Don Leroy na yun. Para lang sundin niya si Alexa. Ay nagbanta pa sa'yo. Kaya nga hulay. Kaya lang, hindi siya nagtagumpay. Napaghiwalayan kaming dalawa. Nanatili pa rin ang pagmamahalan naming dalawa ni Alexa. Teka, saan ngayon nakatira si Alexa? Hindi ba siya babalik sa bahay nila? Andun na po siya sa bahay nila. At inaayos na. Dahil andun pa yung mga kasambahay nila Kinakausap niya. Dahil tuloy pala yung pasweldo nila. Ganun pala. Ay, sayang. Umalis na ako doon. Akala ko kasi walang sasagot sa aming sweldo. Yun pala, nagbilin si Don Leroy na huwag pabayaan ang mga kasambahay nila sa bahay. Ay, hindi bale. Nakapagpapahinga na ako sa aking trabaho. Umaga na pala. Kailangan ko na bumangon at makapagluto ng aming almusal. Teka, dito pala ako nakatulog sa soba. Titingnan ko kung ano may luluto ko. Nako, nakanda na palang pagkain sa lamesa. Baka yatang nagluto ang inay. Hindi na niya ako ginising. Nay! Ang aga na naman na bumangon at nagluto. Hindi naman ako ang nagluto niyan. Kundi siya. Alexa? Nandito ka?
Alam mo rin ang magluto pala. Ngayon ko lamang nalaman na ginulat mo ako, Alexa. Pwede ka na mag-asawa. Kaya masayang-masaya ako. Magpapakasal na tayo sa lalong madalang panahon, Alexa. Dapat lang, no? Dahil ang tagal kong naghintay sa'yo. Pero ngayon ay sulit na. Dahil magpapakasal na tayo at wala nang urungan, ha? Tuloy-tuloy na ang ating kaligayahan at wala nang hahadlang kamo. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Masaya at maligaya ang pagsasaming dalawa ni Alexa. Pagkatapos ng aming kasal, nagpasalamat ako sa Diyos dahil nakamit din namin ni Alexa ang matagal na namin pinakaasam-asam na magkatuloy kami dalawa. At sana'y kinapulutan ng aral sa buhay ang aking karanasan sa pag-ibig. Hanggang dito na lang at nagpapasalamat. Orlan. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Orlan at naway kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang ipinadalang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong abangan at pakinggan ang aming bagong isasanula. Dito pa rin sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.